Ngayon po yung last day of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve, what can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. Yung proof ko kung bakit sila lang dalawa, and may paper trail yung sinabi ko against them. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin nyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Zaldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education, na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft, and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon na example ko sa inyo, na sila ligmig naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Zaldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Congressman yung kaharap mo, edi sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process, and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, wag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Daming questions nila na kaparte ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. Next question, Red Mendoza, Manila Times. Good afternoon po, ma'am. Red Mendoza po from the Manila Times. Ma'am, si Congressman Jill Bongalon of the Ako Bicol Party List said na kung hindi naman daw po kayo interested sa trabahong ito, mag-resign na lang daw po kayo. Sabi din po ni Kong David Suarez, Deputy Speaker David Suarez, na most of the congressmen felt na the Vice President, kayo daw po, with all due respect, ma'am, sabi po, mag-resign na lang daw po kayo kasi parang hindi kayo interested sa trabaho, ma'am. Ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi ng quote-unquote young guns of the Congress? Oo. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Pero pagbibigyan kita, Ren? Yes po. Yes, pagbibigyan kita. Apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Kaya sila nandyan. Kaya sila sige hanap ng kung ano ang gagamitin nila. Ngayon, ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Pero, hindi naman kasi ako sasagot sa young guns. Dahil, kailangan ko sumagot sa 32 million
na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Kaya hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Good afternoon, ma'am. Regarding your Calagos trip po, ma'am, can you give any clarification regarding this? Kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no House plenary deliberations, nag-beach trip daw po kayo. Doon ako sa Calaguas, isasagot ko nga sana yun doon sa isang question, no? I visited island barangays, and kung tatanungin niyo ako ano yung problema, unang-una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. Then pangalawa, internet access. Kuryente, wala silang kuryente doon. Generator ang gamit nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At pangatlo, yung malinis na potable water. Kasi kumukuha lang sila dun sa tiningnan namin. Kumukuha lang sila dun sa parang tubod gani. Spring. Spring. Tama yun lahat. Ang report nila. 6:32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Nung Monday po, ma'am. Ng Monday, yes. 6:32 ng Monday, umalis ako doon. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na-highlight ang Calaguas Islands. Sa Bicol, tapusin muna natin yung Bicol. Can you tell us more about your meeting with former Vice President Lenny po? I do not have permission from Vice President Lenny to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi ba dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa? Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President is to visit former Vice Presidents doon sa mga residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala namang lumabas na picture, but mag-excuse lang ako sa family. Binisita ko si former Chafisto Gingona, former Vice President Chafisto Gingona sa bahay nila. And then, next was former Vice President Erap Estrada. Binisita ko din sa bahay niya. So, binisita ko si former President Erap Estrada sa bahay niya. And then ngayon, I had the opportunity to visit Vice President Robredo sa bahay niya. So, dalawa na lang. And I still have 4 years to go. Dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. Si former VP Binay and former VP De Castro. So, kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan diyan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Yun. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang, hindi ako nagsasalita. Kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan, ayoko na rin magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Pero kung
kung meron kayong kaaway, maasahan ako. Tawagin ninyo ako. Basta away, maasahan talaga ako. Thank you. Thank you very much, OPB Media. Salamat. Thank you po for allowing me to